Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki ang dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pang-7. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Saka huli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at ang mga babae ay nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay sapagkat sa kanyang kasaysayan, hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya ay buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guro, at wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at ating pakinggan ang homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng kanilang mga nasa tahanan at nagsisimba via online, ganun din yung mga nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Nalalapit na ang katapusan ng liturhiya ng ating simbahan. Bukas, ipagdiriwang natin ang Kristong Hari, kapistahan ni Kristo bilang Hari ng sanlibutan. Kaya naman, bago ang lahat, inilalarawan sa atin ng ating ebanghelyo kung ano ang ating kahihinatnan at aasahan sa katapusan. Sabihin nyo nga, katapusan. Nagbigay ng isang sitwasyon ang mga Saduseyo kay Jesus tungkol sa katapusan. Ayon sa ating ebanghelyo, ang mga Saduseyo hindi naniniwala na bubuhayin ang mga patay sa katapusan. Kaya nga nakakapagtaka ano yung tanatanong-tanong nila?
hindi naman sila naniniwala. Bakit pa sila nagtatanong kung wala rin lang naman silang pinaniniwalaan? Maganda yung naging pagpapahayag nila ng sitwasyon na ibinigay nila kay Jesus, kung saan kikilalanin o sino ang kikilalanin ng asawang babae kung makapangasawa siya ng marami. Kung totoong may buhay na walang hanggan, sino ang kikilalaning asawa sa kabilang buhay o sa buhay na walang hanggan? Ito ang ginamit ni Jesus na basihan na kanyang sagot tungkol sa katapusan. Ayon kay Jesus, sa buhay na ito, ang lalaki at ang babae ay nag-aasawa. Ngunit ang lalaki at ang babae na karapat-dapat, take note, sabi ni Jesus, karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Una, pagtuunan, sinabi ni Jesus, karapat-dapat. Iniisip siguro nung Saduceo na porke ikaw ay nag-asawa, ikaw ay mapupunta na sa langit. Iniisip siguro ng Saduceo na kahit sino magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bubuhayin muli sa katapusan. Hindi po. Dahil malinaw ang sinabi ni Jesus, ang karapat-dapat na muling buhayin. Karapat-dapat. So hindi lahat bubuhayin. Sino lang? Ang karapat-dapat. Malinaw yung sagot ni Jesus. Yung karapat-dapat lang. At yung mga babae at lalaking karapat-dapat, hindi na mag-aasawa sa buhay na walang hanggan. Malinaw yung sagot ni Jesus na sa buhay na walang hanggan ay hindi parehas kung ano ang mayroon tayo ngayon. Hindi parehas ng buhay natin sa ngayon. So kung may asawa ka ngayon sa buhay na walang hanggan, wala na. Hindi ka na may asawa. Gusto nyo ba yon? Parang gusto nyo na no? Yung mga may asawa dito, parang gusto na, no? O, relax ka lang sa buhay na walang hanggan yon. No? Ngayong may asawa ka dito, pagtiisan mo. Yan sabi ko sa iyo Oh, intayin mo, ha? Intayin mong mamatay. Ganun talaga. No? Kung ayaw mo nang may asawa ngayon, intayin mong mamatay ka. Pag namatay ka, wala nang asawa. Wala ka nang asawa. Kung may sakit ka ngayon sa buhay na walang hanggan, wala nang sakit. Kung mayaman ka ngayon, hindi ibig sabihin mayaman ka pa rin sa buhay na walang hanggan. Kung nanay ka ngayon, hindi ibig sabihin nanay ka sa buhay na walang hanggan. Ganon din kung doktor, pare, artista, politiko, o kung sino ka man. Lahat yan, hindi na sa buhay na walang hanggan. Kung sino ka ngayon, maring iba na kung sino ka sa katapusan. Kung kaya't wala tayong dadatnan sa katapusan. Tanging ang sarili lang natin. Kung ano tayo nagsimula sa buhay, siya din ang ating katapusan. Dahil hubad ka nang dumating sa mundo, hubad ka ding lilisan. Maging sino man tayo ngayon, hindi ibig sabihin yun din ang ating hahantungan. Wala tayong mabibitbit at wala tayong maisasama dahil sarili lang natin ang ating madadala. Kahit nanay ka, hindi mo madadala sa langit ang iyong anak. Yan ang malungkot na kwento.
kahit pari ako, hindi ko kayo madadala sa buhay na walang hanggan. Ang madadala mo lang, ang iyong sarili. Pero, meron tayong pwedeng gawin. Tulungan ang bawat isa na makarating sa langit. Yung yaman mo, hindi yan madadala sa langit. Pero, maaring dalhin ka niyan sa langit. Kung itutulong mo, magiging mapagbigay ka, gagamitin mo yung yaman para makarating ng langit. Yung profesyon mo, pwedeng magdala sa iyo sa langit. Kung nagbibigay ka ng libreng serbisyo, kung nakakatulong ka sa kapwa at hindi nagpapabigat, at kahit yung asawa mo, hindi mo man maisama sa langit, pero sa pamamagitan ng iyong asawa, pwede kang makarating sa langit. Yung pagpapatawad, pagpasensya, pag-unawa, lahat ng ginagawa mo sa asawa mo, maring magdala sa iyo sa langit. Kahit yung ating pangalan, yung titulo, yung profesyon, may iwan. Hanggang lapida lang yan. Di ba sa lapida, kahit ilan title mo, marami sa atin, nakalimang profesyon, kahit ilang ang titulo mo, hanggang lapida lang yan. Hindi mo yan madadala sa langit. Pero, pwedeng yan ang maging sanhi ng iyong kabanalan, ng iyong buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa katapusan, lahat tayo pantay-pantay. Sapagkat wala tayong madadala anuman ang ating naipundar o napag-ipunan. Sa halip, ang dapat pagtuunan ay ang mga yaman na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen.